Yung sa binanggit mo, pananampalataya na walang pananalig, yun ba ang turo ni Pablo o turo mo? Pakiulit Ah, medyo pakiulit kasi medyo nabago mo yung sinabi ko eh. Binago mo yung sinabi ko eh. Pakiulit, dandahan mo. Ano yung question mo? yung sinabi mo, binanggit mo na ang turo pala ni James ay pananampalataya na walang pananalig yung sinabi mo, or yung turo ni Santiago ay pananampalataya na ipakita ang gawa. Hindi pananalig. Dahil ang pananalig, pananampalataya na yan. So yung tanong ko, tama ba yung nabanggit mo? O na slip of tongue ka lang na pananampalataya na walang pananalig ang turo ni James? Mukhang mali yung napakinggan mo. Parang wala akong sinabing ganyan. Hindi yan. Hindi yan ang sinabi ko patungkol sa sinabi ni James. Ang sinabi ko sa sinabi ni James, ang justification kay James not by faith alone. Yung pananampalataya ka na dapat ka manalig, Hebrews yun. Sa Hebrews, si St. Paul ang nagsulat sa Hebrews, hindi si St. James. Hebrews 11:6, kapag nanampalataya ka, kinakailangan mong manalig. Kasi kung mananampalataya ka tapos wala kang pananalig, ang ibig sabihin, patay ang pananampalataya mo na sinabi ni James. Yan ang sinabi ni James sa faith without works is dead. No? In context sa Okay. 11:6 na kapag nanampalataya ka na wala kang Next pananalig, question. yun ang patay. Yun ang punto ko doon. Balikan mo na lang sa preview ng live talk. Ayon sa Romans chapter 4:5, Mm. ang Diyos ay nag-justified sa isang taong makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya. May nakita ka ba na may kasama doong gawa? Wala. Kasi ang punto doon, hindi pananampalataya lamang. Tanong ko nga sa'yo dyan eh, mayroon ka bang nabasa dyan, pananampalataya lamang? Wala. Kasi ang works na sinasabi ni St. Paul sa Romans 4:5, balikan mo sa Romans 3:27-28, works of the law. Ibig sabihin, yung batas ni Moises, kasi ang paniniwala ng mga Hudyo noon, magiging ganap ka, magiging justify ka sa Diyos kapag sumunod ka sa batas ni Moises, yun ang Next point doon. question. Next Next question. Ayon doon, yung talatang iyon sa Romans 4 and 5, yung naging matuwid ang isang taong makasalanan ay sa pananampalataya lamang. No. Walang gawa. No. Walang sinabi doon pananampalataya lamang. Kaya nga hinanapan kita diyan kaganina, saan mo nabasa yan? Wala kang naibigay. Sinabi doon pananampalataya, pero hindi pananampalataya lamang. Kasi nga, ang pananampalataya sa Bible, working with, nag-work siya kasama ng action mo. Kaya walang pananampalataya lamang sa Romans 4:5. Wala. Ikaw Next lang nagsabing question. may lamang dyan. Next question, bro. So may kasama ba doon si pananampalataya sa nabanggit ni Pablo? Yes, yung faith mismo. Yung faith mismo, kasama doon ang believe. Hebrews 11:6, na kapag nanampalataya ka, kinakailangan may believe. Believe is a moral action. Yung nabanggit kasi na gawa ay gawa ng tao na mabuting gawa, hindi yung trabaho ng Diyos para siya ay sumampalataya. So dito, ayon sa Romans 4, Question. Kasi mali pa ang unawa mo dyan. Ang gawa dyan, hindi gawa ng Diyos. Sige. Gawa yun sa pagsunod sa utos ni Moises, Romans 3:27-28. Mali ka. Okay, tapusin natin yung tanong. Tapusin natin yung tanong. Masyadong Tanong. mahaba yung premise, Mr. Moderator. Nagpapaliwanag na siya eh. hindi, kung nag-premise siya moderator, hindi ko siya kinokontra. Sige. Tapusin mo yung tanong, Pastor. Tapusin mo yung tanong. Yung tanong ko na lang, sang-ayon ka ba na ang makasalanan ay naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya lamang? No. Kasi nga wala nga pananampalataya lamang. Ibigay mo nga yung pananampalataya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya, hindi yan nangangahulugan na walang gawa. Kasi 11:6 ng Hebrews, ang nanampalataya, kinakailangan mag-believe. Believe is an action word. Ang Next tao ba, question. ang tao ba ay makakapagsampalataya kung hindi ang Diyos ang humipo at nagbago at nagbuhay sa kanya? Objection, Mr. Mulder, that's out of topic. Hindi na yan ang pinag-uusapan dito. Justification by faith alone lang. Iba na yata yung punto Okay. niya. May counter ka, bro? No, nilapag man o hindi nilapag, nasa second presentation na siya at konektado ito sa justification before Okay. God na walang kasamang gawa. So, hindi pa kasi tapos yung tanong, no? So, kaya hindi ko pa masyado maintindihan kung out of topic. Pakitapos yung tanong, Pastor, and then sabi natin kung talagang out of topic siya. Kasi kung may sinasabi kang iba, tapos ang line naman ng question mo is papunta dun sa topic,
Let's see. Okay. Patapusin ang tanong mo. Nakapost naman yung time. Tapusin mo yung tanong ng pastor. So uulitin ko, ang isang taong makasalanan ay naging matuwid sa pamamagitan ng kahit na pananampalataya na lang banggitin ko, wala nang lamang. So naniniwala ka ba ng pananampalataya ang siyang nagpatuwid sa taong makasalanan ayon sa Roma 4:5? Yes, Hebrews 10 yan. Hebrews 10:10-14. Pinaging banal na tayo ng Diyos dahil sa kanyang pagpakamatay sa krus. Pinaging banal. Pero walang sinabi sa pananampalataya lamang. Ang pananampalataya, mayroon nga yung kasamang gawa. Work together, James 2:22. Kasi kapag nanampalataya ka, you have to believe. Kinakailangan mong manalig. Next Next question. question. So, may diyan na sinabi ng Diyos kay Abraham, na manampalataya ka tapos gumawa para iligtas kita. Ano? May nabasa ka ba Pakipalit. dyan na sinabi kay Abraham na manampalataya ka tapos gumawa ka, din ililigtas kita? Yes, 15:6 ng Genesis, nanalig nanampalataya si Abraham. 17:1 ng Genesis, sumunod ka habang ikaw ay nabubuhay. Hebrews 11:8 at tapos 21:23 ng 2 James, naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang gawa. James 2:21-23. Next question. Next question. So, sabi mo, ang Genesis 17 hindi doon naligtas si Abraham, kundi sa 12 naligtas siya. So, yung tanong ko, pananampalataya lang yung nagligtas sa kanya, ang mabuting gawa ay Mr. resulta. Moderator, Clarine, Mr. Moderator, objection muna. Kaya nga ayaw ko pag-usapan Sige. yung kaligtasan kasi iba yung unawa mo sa kaligtasan sa naunawaan ko. May kaligtasan kasi, Mr. Moderator, na salvation na after na ng kaniyang mga nagawa dito sa mundo, after niya mamatay, naligtas siya. Mayroon namang kaligtasan na yung sa pagpapanampalataya niya, kaya ayaw ko pag-usapan yan. Ang pag-usapan natin is specific justification. Okay. Gets ko na. May counter ka ba, pastor? O... Malawak kasi yung kaligtasan malawak ang daming Okay. kahulugan ng kaligtasan. Sa justification lang tayo para hindi malito yung mga tao. Si pastor naman, si pastor. Anong counter mo, bro? Hindi yan nauunawaan ang topic, kaya nga, sad ako kasi hindi niya talaga na lalaman na ang justification Yung na counter mo lang sa sinabi niya, bro. Yung counter mo sa sinabi, sa objection niya. Oh, yun nga yung sinabi ko na ang pag sinabi mong justification, kaligtasan yan. Hindi mo yan ma-separate sa kaligtasan. Okay. Okay, para sa akin, okay. Mag-decide na ako, no? Nakapost naman yung time. Para sa akin kasi, ibang, sa susunod sigurong pag-uusap nyo, salvation naman. Salvation naman, oh. Correct, justification tayo ngayon Focus muna tayo sa justification. Sige, pastor, next question, bro. So para saan ang justification? Well, justification, yun nga, yung pagiging banal natin, pinaging matuwid tayo ng Diyos dahil sa pananampalataya. Ang question kasi dyan, alone ba yung pananampalataya? Hindi nga eh. Wala nga justification by faith alone. Bagkus baliktad, justification not by faith alone. Next question. Next question. So yung justification sa iyo ay pagiging banal. Hindi ba ang justification ay declare righteous before God? Kasi nga ang pinabanal ay set apart or sanctified. Tanong, bro. Anong tanong mo? Yan yung tanong ko. Actually, pare-parehas eh. Pare-parehas lang naman yung ano niya, yung kanyang, kung unawain mo yung sinabi mo at yung sagot ko, halos parehas lang yun. Kaya, next question. Next question. Yung naging matuwid, saka yung naging pinabanal, yun ba ay konektado sa kaligtasan o hindi? Konektado nga yun, pero ang pinag-aawayan natin dito, by faith alone ba? By faith alone ba? Hindi nga by faith alone. James 2:24, not by faith alone ang justification. Not by faith alone ang justification. Not by faith alone. Sana maunawaan mo yan. So nung Next. sinabi ni Pablo na ang tao ay pinawalang sala dahil lang sa pananampalataya, yung pananampalatayang iyon ba may kasama pang gawa para siya ay ipawalang sala ng Diyos?
Meron nga yung pag-believe. Hebrews 11:6. Ang nanampalataya, kinakailangan mag-believe, manalig. Hindi magkahiwalay nga yan. James 2:22, faith and works work together. James 2:22, work together. James 2:22, work together. So yung believe na yan ba ay gawa ng tao o hindi? Gawa ng tao, John 6:28-29. Ano ang gagawin namin na nire-require ng Diyos? Ang sinabi, to believe. John 6:28-29. Ang sagot, tanong ng mga Hudyo, anong works ang ginagawa, ang gagawin namin na ni-require ng Diyos? John 6:28. Sa 29, ang sagot, to believe. Oh, So kung ako ay mag-believe, kung ako Next ay question. maniwala sa Diyos, pakiulit, Mr. Moderator. Paki-off ang time kasi na-interrupt Okay. siya na, oo, pakiulit na, nawala kasi yung boses niya. Nagchachape ba, Pastor, yung ano mo? Paki-clear. so kung ako ang mag-believe sa Diyos, sa kay Kristo, ako ba ay aariing ganap o maging matuwid na sa harap ng Diyos? Yes, yaring ka na pala kung may believe ka. Yun ang justification. Hindi yun alone. Kasi nag-believe ka eh. Hindi ka lang nanampalataya, nag-believe ka. Oh, so dalawa yun. Faith and believe. Kaya nga hindi nga faith alone eh. Kasi kung faith alone lang, wala na yung believe. Faith na lang. So, sa Biblia, Wag masyadong ilapit yung mic, bro, kasi na overpower ng boses mo yung mic. Medyo layo lang ng konti, yung tama lang ang layo. Siguro, bro, Pastor, ilayo mo ng konti yung bibig mo sa labi mo para ano. So, balik tayo doon sa sa topic ko na presenta. Hmm. Doon mismo sa sinabi kay Pablo, hindi lang si Paul, hindi lang si Abraham, kundi kahit na si David. Naging matuwid siya sa harap ng Diyos na walang kasamang gawa. Yun ba ay tinututulan mo? Hindi ko tinututulan yun kasi sa 3:28 ng Romans, ang ibig sabihin ng gawa na yun, works of the law. Kasi ang mga Hudyo kasi inaakala nila na para ka maging matuwid sa Diyos, kinakailangan mong sumunod sa batas ni Moises kahit hindi ka manampalataya kay Kristo. Yun ang point doon. Kaya kinurik ni Paul yan na walang kinalaman ang batas ni Moises sa pananampalataya. Galatia Next 3:12. question. Basahin mo ang Galatia 3:12. Next question. Ang sabi sa Romans chapter 4 verse 6, kaya tinawag si David na pinagpala ang taong itinuring ng Diyos na matuwid nang hindi dahil sa sarili nitong mga gawa. Hindi sa sarili nitong mga gawa. Hindi sinabi na hindi sa sariling gawa ng kautusan. Sa kanyang gawa mismo. Yun ba ay kasama pa rin ang gawa ng tao para siya ay maligtas o pananampalataya? O sa talatang iyan, ang bunga ang pinupoint ni Paul yan, iba yung bunga. Sabi ko nga, iba yung bunga sa pananampalataya na may kasamang gawa. Iba yun. Bunga na yun eh. Bunga na yun. So, dito tayo sa pananampalataya na may kasamang gawa lang ang justification. Diyan tayo. Sa Romans 4 may binanggit dyan na bunga ng pananampalataya. Sa Romans 7:4, direkto mo sa 7:4 yan, may binanggit si St. Paul kasi na kinakailangan magbunga ang pananampalataya. Okay, babasahin ko. Last question. 7:4, Yes, sa magandang balita Biblia mo basahin. Last question, bro. 7 o 7:4. 7:4. Yung tanong ko kasi sa 4:7. Sige ba, pupuntahan ko yung Romans 4:7. Ayon dito sa ayun naman mga kapatid, napatay na kayo sa pamamagitan ni Kristo. At ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga kayo ng mabuting gawa. So dito, ang mabuting gawa, bunga, hindi dahilan ng kaligtasan. Tama? Sa 1 Timothy 6:18 and 19, dahilan na siya, kaya nga makapanangan sa buhay ng walang hanggan ng good works. Okay, time. Ayan. Salamat po. Salamat. Thank you.